ibigay sa Diyos ang nararapat sa Diyos. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Tuesday, June 2, 2026, ng ikasiyam na linggo sa karaniwang panahon. Sa buhay sundalo, mahalagang alam natin kung ano ang ating mga responsibilidad. May tungkulin kayo sa bayan, may tungkulin tayo sa unit, may tungkulin tayo sa ating pamilya. Ngunit madalas, sa dami ng ating responsibilidad, may isang tungkulin tayong nakakalimutan, ang ating tungkulin sa Diyos. Kaya ang tanong ng ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay ano ba ang dapat nating ibigay sa Diyos? Una, sa unang pagbasa, inaanyayahan tayong patuloy na lumago sa pananampalataya. Ayon sa ikalawang sulat ni San Pedro, chapter 3, verses 12 to 15 and 17 to 18, pinaalalahanan tayo ni San Pedro, lumago kayo sa biyaya at pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. Bilang mga sundalo at mga nasa serbisyo, alam natin na hindi sapat ang minsanang training lamang. Kailangan ang regular na pagsasanay. Kailangan ng patuloy na paghasa. Kailangan ng disiplina. Ganon din sa pananampalataya. Hindi sapat na nabinyagan tayo noon. Hindi sapat na nagsisimba tayo minsan-minsan. Kailangang lumago ang ating pananampalataya. Kailangang lumalim ang ating relasyon sa Diyos. Kailangang tumibay ang ating pagkatao. Dahil ang pananampalatayang hindi lumalago ay unti-unting humihina. Pangalawa, sinabi naman ng Ebanghelyo na ibigay kay Caesar ang kay Caesar at ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 12, verses 13 to 17, tinanong si Jesus, dapat bang magbayad ng buwis kay Caesar? Layunin nilang bitagin siya. Ngunit sumagot si Jesus, ibigay kay Caesar ang para kay Caesar at ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Napakalalim ng mensaheng ito. Ang barya ay para kay Caesar dahil taglay nito ang kanyang larawan. Ngunit sino ang may larawan ng Diyos? Tayo. Tayo ay nilikha ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Ibig sabihin, ang ating buhay ay para sa Diyos. Ang ating puso ay para sa Diyos. Ang ating pamilya ay para sa Diyos. Ang ating misyon ay para sa Diyos. Mga kapatid, mahalagang maging mabuting sundalo o lingkod. Tapat sa misyon, tapat sa bayan, tapat sa bandila. Ngunit, higit pa rito, dapat tayong maging tapat sa Diyos. Minsan, abala tayo sa operasyon, sa trabaho, sa mga gawain. At unti-unti nating nalilimutan ang panalangin, nalilimutan ang misa, nalilimutan ang Diyos. Ngunit tandaan, ang ranggo ay lilipas, ang posisyon ay lilipas, ang serbisyo ay matatapos. Ngunit ang relasyon natin sa Diyos ay magtatagal magpakailanman. Kaya lumalago ba ang aking pananampalataya? Naglalaan ba ako ng oras para sa Diyos? Ang aking mga desisyon ba ay naaayon sa kalooban ng Diyos? Hindi hinihingi ng Diyos ang natitirang oras natin. Hinihingi niya ang ating puso. Hindi sapat na ibigay natin sa Diyos ang sobrang oras lamang. Dapat siya ang sentro ng ating buhay. Kaya ngayong araw, gawin natin ang tatlong bagay. Una, maglaan ng oras para sa Diyos. Pangalawa, lumago sa pananampalataya. Pangatlo, ibigay sa Diyos ang nararapat sa Diyos, ang iyong puso. Tandaan, maglingkod sa bayan ng buong husay. Mahalin ang pamilya ng buong puso. Ngunit, ibigay sa Diyos ang buong sarili mo. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa aming misyon bilang mga sundalo at bilang Kristiyano. Palaguin mo ang aming pananampalataya. Naway maibigay namin sa iyo hindi lamang ang aming oras,
kundi ang aming buong puso at buhay sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.